All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, no, si Yusek Castro ng PPO at PCO ay may tahasan pong sinabi sa Senado. Kasi po ito pong Senado ayon kay Tito Sotto ay proprotektahan ng integridad ng Senado just in case may lalabas pong ICC warrant kay Ronald Bato de la Rosa. No? They will not allow Ronald Bato de la Rosa to be arrested inside the Senate premises. Sabi ni Sotto, dun sa labas, pwede na. Pero sa loob ng Senado, no way. Because we want to protect not Senator Bato, but the integrity of the Senate. Wow, ang galing ano. At ganun din po, mukhang si Bato, hayahay muna. Safe na si Bato, safe po. Safe po si Bato. Kaya pwede na ulit siyang mag-ihaw-ihaw, alagaan ng kanyang agrawood na pananim, no? Yayaman daw po siya diyan kasi mahal yata yung kahoy na yan. Kaya wala muna siyang stress. Kasi bakit? O mamaya malalaman ninyo. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ito po unahin natin yung sinabi po ni Yusek Attorney Castro ng PPO at PCO. Diyan po sa binitawang statement ni Senate President Tito Sotto tungkol sa hindi papayagang maaresto si Senator Bato the Authentic Puncher Idiot de la Rosa sa loob ng Senado para po protektahan ang integridad ng Senado, para hindi po kahiya-hiya ang Senado, hindi po para protektahan ang integridad ni Bato, hindi para protektahan ang imahe ni Bato, kundi ang pinoprotektahan ay ang imahe at integridad ng Senado, yung institusyon, hindi yung taong si Bato. Hindi nila hahayahang mapahiya ang Senado. Hindi hahayahang mapahiya si Bato. Kasi sabi ni Sotto, pag wala na siya sa Senate grounds o sa Senate premises sa labas, pwede na siyang arestuhin. O di mapapahiya pa rin si Bato. Yun nga lang, hindi pwede sa loob ng Senado kasi mapapahiya ang Senado itself. Okay, however, bumuelta po dyan si Attorney Castro. I think itong pananaw nito ni Attorney Castro, ano ba to? Sa kanyang press con o sa kanyang vlog? Kasi diyan po sa quote card ng Pilipinas Today, planong pagkakanlong ng Senado kay Bato, labag sa batas. O Tito Sotto, alam mo ba yan? Alam mo ba yan? Hindi pwede yung sinasabi mo na poprotektahan ng integridad ng Senado. Bakit? Nakakapagsalita ba yung Senado? Sa tingin nyo may integridad pa kayo? Wala. The law does not discriminate. Walang pakialam kung ano ang weather, ano ang kalagayan, nasaan ka man. When you have to enforce the law, you have to enforce the warrant, then so be it. No? The law does not discriminate, Tito Sotto. Kayo lang mga discriminatoring mga senador. Kahit may session pa yan, pwede silang arestuhin kahit nasa loob. Bakit? Kasi kapag hindi ito inalaw at ikinanlong, it will be against the Constitution. Sabi po ni Attorney Castro. Yan pong sinabi niya ay nag-uugat po sa Section 11 ng Article 6 ng 1987 Constitution. Na kung saan ito po, naayon po dito sa Section 11 ng Article 7 ng Constitution na ito ay may na totoong may immunity sa pag-aresto ang isang membro ng Senado o Kamara habang nasa sesyon. Pero applicable lamang iyon kung ang kinakaharap na kaso na aarestuhin ay punishable by not more than 6 years imprisonment. Oh, yun naman pala. Basa-basa rin. Ito ang problema sa Senado eh. They always understand the Constitution in a wrong way. Tulad na lang yung ginawa ni Chis Escudero sa salitang forthwith sa Article 11 ng impeachment.
Hindi nila masabi kung ano yung totoong meaning ng forthwith. Mga abogado pa yan kasama si Alan Peter Cayetano. Sabi nila hindi naman daw kaagad-agad, hindi madali, hindi right away. Pero kung titignan nyo ang definition ng forthwith, immediately. Hindi po binago po nila. O ngayon, ito na naman sila, si Tito Soto, hindi namin iaalaw yan, hindi namin siya papayagang arestuhin. Pero sinasabi ng Constitution, oo, kung may session nga kayo, hindi pwede. May immunity. Sinabing immunity, protektado siya. However, pag ang kaso mo ay hindi bababa ng 6 years. Sabi diyan sa Article 11, Article 6, Section 11 ng Constitution, pwede kang arestuhin kung ang kaso mo ay may pagkakabilanggo ng more than 6 years. Yung kaso ni Bato more than 6 years ito sa ICC. O paano na Tito Soto? Ano lang kayo? Power grab kayo. You are protecting your own na kung saan you are not following what is stated in the Constitution. Mga violator kayo No? Paano kayo naging mambabatas if you cannot even follow a simple law? Constitution. Abogado ito. Si Attorney Claire. Alam niya sinasabi niya. Sa parting ito, papanig ako kay Attorney Claire, mga kababayan. Ang hirap naman na hindi mo sundin ang Constitution, ano ka? Diba sa bagay, hindi naman pala abogado si Soto, kaya hindi niya alam yan. O nagmamaang-maangan lang siya. Siyempre alam niya yan. May mga nakapalibot na mga legal expert dyan. O maliwanag, sinasabi, Article 6, Section 11, kung ang kinakaharap na kaso ng aarestuhin ay punishable by not more than 6 years. Paano yung crimes against humanity? So hindi siya papasok dito? Pag nalaman ito, tingin ko ni Senator Bato na gusto pala niya, baka hindi na siya kung hindi talaga siya magpapahuli, kung magtatago talaga siya, kung lang mukhang hindi niya gugustuhin na magpakulong ang labo mga kababayan. Mukhang hindi niya gugustuhin na magpakalong sa Senado. Ibig sabihin, hindi gugustuhin ni Bato na magtago o magpatulong sa Senado. Kasi kung nalaman niya yung penalty ng kasalanan niya ay mag-a-amount sa pagkakabilanggo ng more than 6 years, hindi siya pwede. Talagang dapat siyang hulihin whether kung ano man ang merong ginagawa, may session o wala sa loob ng Senado. The law does not discriminate. Dapat ganun kaso ang problema sa ating bansa, the law discriminate. It favors the rich, it favors the powerful, like the oligarchs, like the politicians. Yan po, nakita ninyo? Now, talking about Ronald Bato, mukhang si Bato, hayahay muna. Makakatulog muna siya ng mahimbing. Makakapag-ihaw pa siya, makakapagpitas pa siya ng mga prutas sa kanyang taniman, maalagaan niya yung kanyang negosyong agrawood, no? Kasi meron pong binunyag ang ICC spokesperson. So parang si Boying Rimulya, mga kababayan, nanakot lang. Tinakot si Bato dahil baka naman. Ito po sabi sa GMA News, ICC, no confirmation yet on De La Rosa warrant. Ayan po yan po ang sinasabi ng spokesperson ng ICC na si Dr. Paddy L. Abdallah. No, the ICC cannot confirm such news. ICC news can be found only on ICC official communication channel and press release, where you could see that the only one case to date has been opened against Mr. Duterte. Ayan Boying, nako, mukhang kakasuhan ka ng fake news o libel ng mga company De La Rosa. Mukhang pinangunahan mo ang ICC, mukhang tinatakot mo, sinira mo daw ang integridad ni Bato. Kasi yan po ang sabi ni attorney ni Bato, si attorney Israelito Torion. Dapat mag-public apology ka, Boying Rimulya. Kung hindi daw, baka ipa-ombudsman ka nila. Dapat mag-public apology ka kasi nag-fake news ka Tinakot mo si Bato, nasira ang integridad niya sa buong bansa. Sa totoo lang mga kababayan, sira naman ang integridad niyan si Bato.
Nakakita niyo yung paano niya ginawa yung PDEA leaks niya? Wala na siyang integridad. Oo, ano pang pangalan ng aalagaan niya? Isirang-sira na. Ha? Huwag kayong power trip din, Torion. Kayo nga, dami yung fake news lalo na yung TRO ni Digong galing Supreme Court. Nag-apologize ba yung mga kampo ninyo? Hindi. Kung ano-ano pa pinagsasabi ninyo, mga kupal pala kayo Pero ito ang malinaw, mga kababayan. Si Bato, makakatulog muna ng mahimbing. Wala muna siyang titingin-tingin sa likod, baka bigla siyang damputin. Kasi sabi na po ng ICC, wala kaming alam na lumabas na warrant of arrest ni Remulla. Ha? Mukhang tama po yung sinasabi ni Kopman, yung attorney ni Digong na loser. Ha? It is a product of your fertile minds. Pero malay nyo, may alam pala si Remulla. O di kaya, nirattle niya lang ang tumbong ni Bato. O yan po O, si Bato, hayahay muna. Mag-iinom ka muna dyan ng Hinebra San Miguel. Okay, kayo po ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.